Nasa Region 9 po, Sir Noel. Region 9, Zamboanga del Sur po. Region 9. Ah, Ako mo sa weather dyan. maulan din, maulan. Ilang araw nang maulan. Maidship Ponsi, hello and good morning. Di maulan Same din ata dito. dyan sa Luzon. Kasi maulan. Sikan damped ni Shaky, hello and good morning. Anong trabaho ba ni Sir Noel? Si Noel ang trabaho. Nasa office ata to si Sir Noel. Nasa office ka ba? Hindi, andito lang ako sa apartment. Kakagising ko lang. Actually, Ah, nagkakape ako. Magkape tayo. okay. Alam mo, ipakapi. Nagpa-black Social coffee. media. Okay, may pa-coffee. Tribal tong suot mo, sir, sa ito nandito sa profile mo. Tribal. Pang Oo, tribal ano na yan. costume. Picture ko yan nung pumunta kami ng Sulu. So, meron parang So, hinabi. Tapos nalagyan ko ng siguro. Muslim. Oo, Muslim. O, may lahing Muslim ba si Sir Noel or wala? Sa gala lang to or may lahi kang Tagalog. Muslim? Tagalog. May lahi kang Muslim? Wala. Pure Christian. Ah, Ikaw, okay. Muslim ka? Binabasa ko tong profile mo sa digital nomad. Anong ibig sabihin ng digital nomad? Ano lang. Anong ibig sabihin? Nakakapag-work lang as long as may internet. Yun yung nature ng work ko. So, hindi ako naglalagay dito sa apartment. Parang lagi akong wala. Ngayon lang ulit. May iba ka, sir, social media manager. Ikaw, sir, ano Parang pong work? consultant ba yung Wala sa wala. Taga-tabas ang damo lang po. Taga-tabas ng damo po. Talaga ba? Sure ba? Oh, sure po. Consultant ba si Sir Noel Soriano, social media manager? Oo, more Parang on consultant ba yun? Nagbibigay ng advice? more on social media advertising, paano yung analytics ng mga social media platforms, paano mag-promote, ganyan. So more on Yung iba kasi, expert. Expert ka pala, sir. Expert ka sa larangan ng social media, sir. Oo, iba, sir. Sa YouTube. YouTube lang. Manood ka lang din ng YouTube. Paano maging social media manager. Okay. Laking tulong yan sa amin, Sir Noel. Yung mga advice na yan, laking tulong yan. Totoo yan. Kasi sa ngayon, di ba, parang gusto natin lahat maging parang vlogger. Parang gusto natin maging influencer. So, kapag natutunan yan sa YouTube, paano i-promote yung sarili, paano i-market yung sarili, tapos para malaman kung may engagement ba yung Facebook mo, yung Instagram mo, yung Twitter mo, ganyan. So, dapat, kung ang nagbabalak kang maging vlogger or influencer, dapat, noticeable yung profile mo. Dapat meron kang, kompleto, dapat meron kang YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dapat meron ka ding yung bago na trends para makuha mo yung engagement sa mga followers mo. O yung atensyon ng mga viewer dapat makuha. Tama ba yung pagkasabi ko, Sir Noel? Oo. Meron ka bang Facebook page? Kasi yung sa Facebook, di ba meron dong monetization, so pwede rin kumita sa Facebook. Via stars,
or via sa ads on Reels, Okay. meron din sa live stream, meron din sa in-stream Tama, ads, ganyan. meron din. So, Mayroon ang po. ang Kaya dapat gawin mo kulang lang tayo lagi sa sa is, views. oo. At saka ang number one na recommendation is dapat consistent yung posting mo. Dapat everyday meron kang pinopost para updated lahat ng mga followers mo, mga friends mo, ganyan. And dapat yung mga pinopost mo, something relatable, something na educational. Tama, Sir Noel. O di ba yung iba, Sir Noel? By the way, napansin ko rin Sir Noel, yung mga post minsan, tumitrending kahit na kung ano-ano lang yung pinopost. Baka sa yon sa tulong ng engage mo sa ibang tao, kaya pinapanood din yung mga video mo pag nag-post ka ng mga sa page mo. Di ba? Laking tulong ba yung engagement? Nakakatulong yan. At saka ang secret dyan, let's say meron kang pinost na reels or okay, example lang ha, basta may pinost ka na reels. So yung pinost mo na reels, reply na tatlo. So may nag-reply na tatlo. Yung re-replyan mo lang, isa lang muna. Isa lang muna yung re-replyan mo para umangat ulit yung video mo sa feeds nila. Tapos, dapat nag-engage ka sa mga friends mo or clients mo or sa mga followers mo lunchtime starting 11 a.m. to 1 p.m. And then, mag-reply ka sa mga posts nila or sa mga comments nila 11 a.m. to 1 p.m. and then mag-reply ka from 6 p.m. to 10 p.m. Yun yung maraming gumagamit ng cellphone. Yun yung maraming time na nasa Facebook ang mga tao. Okay. O kaya lang sa yung pagsasabi mo parang mabilis. Parang hindi ko kaya isulat. Kailangan ko pang i-review tong live natin pagkatapos nito. So, parang masyadong mabilis yung pagkasabi mo eh. Let's say, pag nag-post ka, nag-post ka ngayon. Ang ano kasi, ang rule kasi sa social media, ang gusto natin mangyari, gusto natin mag-post para may mapansin, para mapansin tayo or para mag-trending yung post natin, tama? Gusto natin nag-post tayo para maraming likes, maraming comment, ganyan. So, ang mga, may oras kasi yun, kung anong oras ka pwedeng mag-post. Mag-post ka sa umaga, mga 6 a.m. to 8 a.m. Yan yung maraming time na papasok sa work, na nasa jeep, na nagsa-cellphone. Yan yung mga time na yan yung mga time na papasok na sila ng office, yung parang nagko-commute sila or on the way sila papuntang work, gamit nila yung mga cellphone nila. So, may time na nag-scroll sila sa Facebook. May tanong ako mamaya, Sir Noel. May tanong ako mamaya pagkatapos sa sinasabi mo. May tanong ako mamaya. So, go ahead po. May na-post ka na, tapos may nag-comment. Re-replyan mo yung nag-comment at around 11 a.m. to 1 p.m. Bakit? Kasi pag ni-replyan mo siya, ng 11 a.m. to 1 p.m., lunchtime yun. So, maraming gumagamit ng cellphone. Maraming naka-free time sa oras na yun. Wala silang trabaho ginagawa. Kundi naka-lunchtime sila. So, mas marami silang time nag-cellphone. Tapos, kapag may yung sa post mo kaninang 8 a.m., may nag-reply na tatlo. Ang re-replyan mo lang ng 11 a.m., isa lang. Yung dalawa, re-replyan mo yan mamayang gabi. Kasi, mamayang gabi at around 6 p.m. to 9 p.m., yan yung tinatawag na prime time. Ibig sabihin, wala na silang ginagawa, karamihan sa kanila nagsisulpot na. Mamanayin sila ng oras ng 6 a.m., ng 6 p.m. to 9 p.m. So, pag i-replay mo yung mga post mo, tumataas yung algorithm mo.
parang si Facebook yung